Magandang hapon po muli mga kababayan. Balikan po natin itong issue tungkol sa confidential fund ni Sara Duterte. Di po ba nung nakaraang mga araw, nabalitaan natin na iginibap niya na to? Akala natin yun. Etching lang pala. Opo. Kunwari lang pala yun, pakyut lang. Pakyut-kyut lang niya yun para, siguro para malihis yung tingin ng tao, mabawasan yung asar sa kanya ng tao. Kunwari lang pala, yun pala sa ilalim ay talagang may pinapagapang. May pinapagapang. Kaya, ito pong paparating na bicameral session ng Senado at ng lower house at Senate na ang pag-uusapan nga po itong tungkol sa budget at yung confidential fund na yan, na ang sabi po ni Senator Coco Pimentel ay maaaring ma-restore pa rin. Posible pa rin daw na maibigay kay Sara. Ano ba naman yan? Talaga bang gano'n na lang ka gahaman itong si Sara? Na pinaglululoko niya ang tao? Kunwari, i-give up ko na para maiwasan yung divisiveness. Dahil gusto ko na matahimik ang pamahalaan, matahimik ang bayan. Yun pala hindi. Ipinapa-realign lang po, ipinapalipat yung 650 million, ipinapalipat sa DepEd. O di ganun pa rin, siya pa rin ang may hawak. Alam nyo ang dapat mangyari? Halimbawa man na itong mga bobo, mga traidor na senador, kasi alam na po natin kung sino-sino ang pumapayag dyan. Alam na natin kung sino ang may ayaw na ibigayan at alam natin kung sino. Actually, maliban doon sa siyam na senador na i-leak po ba? Di ba may nag-leak? Doon sa pinag-usapan nila, 9 senators. Actually, hindi lang po yan 9. It's more than that. Pakunwari, napakasinungaling talaga itong Sara na to eh. Walang hiya talaga ang kapal ng muka. Alam niyo yung mukha ni Sara? Dati nakukyutan ako dyan eh. Yeah, maganda naman. May itsura naman. Pero ngayon, kahit na may itsurang tao, pero parang nakakainis na po tingnan yung pagmumukha niyan. Lalo na yung mga pictures niya na ang taba-taba niya, oh. Ang taba-taba. Para siyang aparador. Yeah. Walking human aparador. Parang busog ng lechon ng kung ano-ano masasarap na pagkain. Sa palagay niyo ba kapag natalo ng mga traidor na senador, yung mga mabubuting senador at congressmen, kapag namayani ang katraidoran, mayroong mapapayag na ibigay pa rin yung confidential fund na yan, yung 650 million? Sa palagay nyo ba gagastusin ni Sara yan? Doon daw sa program for learning program, chuchu, para daw gumaling yung mga estudyante. Bakit ganun? Kailangan pa ng confidential fund. Di ba may budget naman po? May budget naman ang DepEd. Pinakamalaki sa lahat ng ahensya. Bakit kailangang dagdagan pa ng bilyones na nga po ang budget niyan? Ilan ba yon? 700 ba o 900 billion
Tapos haharbat pa siya ng 650 million. Sa palagay nyo ba? Maniniwala ba kayo na dyan niya yan gagastusin? Excuse me. Napakasinungaling yan eh. Magnanakaw talaga. Hindi na nahiya sa pagmumukha niya. Alam niya na galit na ang tao. Alam niyang maraming galit. Pero wala pa rin. Waipek. Pilit pa rin. Pilit na kinakamkam yung pera na dapat ay para sa West Philippine Sea. Kita mong katrayduran ng babaeng ito. Demonya. Yung nangyayari sa West Philippine Sea na pangbubuli ng China sa ating Philippine Coast Guard at supply mission boat, wala man lang siyang nasasabi. Kung ikaw, Sara, ay makabayan ka, kung may malasakit ka sa Pilipino, uunahin mo yung pondo para sa West Philippine Sea. Hindi yung mga learning program mo. Ala namang saysay yan. May budget na para dyan eh. Kinakailangan mo pa ng dagdag na budget. Bakit kailangan confidential fund? Sa pagkakaalam ko, ang confidential fund ay gastusin na hindi na-account. Eh kung para yan sa learning chucho na pwede namang accounted, legal, bakit kailangan i-confidential fund? Niloloko mo kami eh. Pinaglululoko mo ang mamamayang Pilipino. Sara Duterteng magnanakaw. Pareho kayo ng ama mo at ng kapatid mo. Di ba? Sa Davao pa, mga magnanakaw na kayo eh. Ang nakakainis po kasi dito mga kababayan, dito sa babaeng ito, at dito sa pamilyang ito, wala man lang silang komento, reaksyon, tungkol sa pambubuli ng China sa ating Coast Guard, sa ating resupply mission, tungkol sa problema dyan sa West Philippine Sea. Tahimik sila. At yung pondo na para dyan sa West Philippine Sea, pilit pa ring inaagaw po, mga kababayan. Pilit inaagaw. Hoy, Sara Duterte, alam namin kung bakit gusto mong agawin yung perang yan. Kunwari lang sa learning program, inihahanda mo yan sa 2028. Talagang dapat kang maghanda, Sara Duterte. Kasi lalabanan ka ni Laila de Lima. At ilalampaso ka niya. Kayong mga Duterte, ilalampaso kayo. Ngayon na nakalaya na si de Lima. Kung hindi ka kayang ilampaso ni Romualdez, o si de Lima kaya ka ilampaso. Walang hiya itong babaeng ito, mga kababayan. Maganda naman sana yung mukha eh. Pero, demonyo ang nasa likod. Demonyo ang kalooban. Walang hiya. Makapal ang mukha. Literally, makapal talaga. Sa sobrang kabusugan sa masarap na kinakain. Madrama. Pareho silang madrama nung kanyang ama, mga kababayan. Itong tatay niya, nung kainitan nung issue ng tungkol sa pakikipag-meeting niya kay Xi Jinping, January ba yun? Pupunta-punta. Doon sa pag-uusap ni Xi Jinping, mayroon pang talagang ipinakita pa sa camera yung tungkod. At nang pupunta siya, napilitan siyang mag-report kay Bongbong Marcos sa Malacanang, ditungkod pa din. Pero ang totoo, hindi naman talaga siya nagtutungkod. Para sa ano yon? Para kaawaan siya, na matanda na. Props. OA. Madrama, sinungaling.
Ang tao pong O.A. Madrama, sinungaling yan. At itong si Sara ganun din, sinungaling, madrama. Hili-hili bago kiyere. Ay, we can live without confidential fund. Pero nung hindi binigay, galit na galit. At ngayon, nung alam niya na tagilid sa Senado, kunwari, ibabalik. Pero yung pala, hindi naman. Yung mga kababayan, babantayan po natin yung BICAM na yan. Dahil ginagapang pa rin po yan nitong ahas na maganda ang mukha. Maganda pero nakakasuya na tingnan. Ang kapal ng mukha. Mga kababayan, wag po nating kakalimutan, hindi natin kailangan ng leader, ang isang pangulo, na walang pagmamahal sa teritoryo, walang pagmamahal sa tagabantay ng teritoryo, walang pagmamahal sa bayan. Ang mahal, yung kalaban ng bayan. Diba? Hayaan na natin yung mga DDS na yan na mga walang tuktok. Mga traidor yan eh. Kapag DDS ka, traidor ka sa bayan. Bakit ka mo? Kasi yung hinahangaan mo, yung sinusuportahan mo, ay Duterte na pro-China na traidor sa bayan. Ganon ka lang kasimple. Kaya pag ikaw sumusuporta ka sa Duterte, sumusuporta ka kay Sara, ikaw ay isang traidor. Traidor yan. Walang karapatan maupo sa anumang posisyon sa gobyerno. Walang karapatan. Dahil ibinibenta lang po ang karapatan natin. Ibinibenta niyan. Kagaya ng pagbenta ng amo nila. Pagbenta sa teritoryo natin. Sa totoo lang yan. Kaya hindi siya makapalag kay Xi Jinping. Dahil siguro mayroon yan silang pinag-usapan na under the table. Kaya hindi siya makapalag si Xi Jinping eh. May ipinangako yan. Siyempre hindi natin alam, silang dalawa lang nagkakaalaman yan. Kasi akala niya, anak niya ang mauupo susunod. Or, kung hindi man yung anak niya, si Bongbong Marcos ang naupo, na siya nang nangyari, akala niya kasi, mapapasunod niya ang Bongbong Marcos dahil alam niyang weak. At akala niya, galit ang Bongbong Marcos sa Amerika. Dahil nga dun sa nangyari dun sa noong 1986. Well, alam nyo kasi, kung ikaw ay talagang inuuna mo ang kapakanan ng bayan, kakalimutan mo kung ano ang mga personal grudges mo sa isang bansa, kagaya ng Amerika. Yung galit ni Bongbong Marcos sa Amerika is personal. Yung ginawa ng Amerika sa pamilya nila noong 1986. Pero ngayon, iba na kasi ang kalaban eh. Komunista ang kalaban. At least ang Amerika, hindi komunista. Di ba? Sakupin man tayo ng Amerika, democratic yan eh. Hindi ko sinabing okay sa akin na sakupin tayo. Hindi naman tayo papayag, di ba? At hindi naman mananakop yung Amerika. Ang China po ang gustong manakop sa atin. Kaya nga, nakita ni Bongbong Marcos na gusto tayong sakupin ng China, kaya nakipagbati siya sa Amerika. Kinalimutan niya yung galit niyang personal. Dahil ang nakataya po, bayan. O, doon ka nagkamali, Duterte. Akala mo, kagaya kasi sa'yo na, anong tawag doon? Yung mapaghigante. Personal na galit. Yan, kaya galit yan sa Amerika. Dahil may personal siyang galit sa Amerika. Yung
papasok siya sa Amerika noon, makikipagkita doon sa kulasisi niya, na ewan ko kung hindi yata siya binigyan ng visa or pinahirapan siya. And then si Bato de la Rosa hindi binigyan ng visa. Personal na galit. Idinamay yung kapakanan ng bansa. Dahil sa personal na galit niya sa Amerika, hindi siya tatanggap hindi siya makikipagkaibigan sa Amerika. My goodness, na klaseng katwiran yan. Kapag bansa na po ang nakataya, forget your personal issues. Tanga. Si Bongbong Marcos, praktikal lang. Oo, may sama ng loob siya sa Amerika. Pero, personal yun eh. Mas malaking bagay kapag bansa na ang nakataya. Forget mo yung personal mo. Di ba? Yun ang bayani. Sa totoo lang. Di ba matatawag na bayani si Bongbong Marcos? Sa pakikipagbalik loob niya sa Amerika. Kahit na inapi sila noon ng may dinana silang hindi maganda, gawa ng Amerika. Pero ngayon, dahil kailangan ng Pilipinas ang Amerika, at this point, kinalimutan muna niya. Dahil mas importante sa kanya, yung kapakanan ng bayan natin. O di ba kabayanihan yon? Kung hindi nyo nare-realize. At ito sa Duterte, akala niya kasi, kaya kung ano-ano nang pinangako niyan kay Xi Jinping, o di ba? Akala niya galit ang Marcos sa Amerika. Friend to all, enemy to none, sana. Di ba? Wala namang balak na tumalikod sa China si Bongbong Marcos, kundi traidor kasi. Katatapos lang mag-usap, pagtalikod, iba na yung ginawa sa'yo. O di traidor. O di bakit hindi ka makikipagbalik loob doon sa nag-aalok ng tulong eh? Di ba? Kaya yung Duterte na masyadong vindictive. Nasa ugali din po ni Sara eh. Nakikita nyo, sa pag-ugali ni Sara ngayon, vindictive din yan eh. Kita ninyo, kapag hinayaan nating maupo sa Malacanang yan si Sara, lahat yan, kulong yan. Bongbong Marcos, Romualdez, lahat yan, Marcos Group, yung mga kumalaban sa kanya, kulong lahat yan. Tingnan mo. Kaya dapat maging wais itong Marcos Romualdez. Even the group of Laila de Lima, baka balikan pa rin siya niyan. Diba? Kaya kuidaw pa rin Laila de Lima and kuidaw Bongbong Marcos et al. Especially Liza Araneta. Hayaan mo na si Amy. Si Amy kasi marunong maglaro eh. Ang tawag dito sa amin yan, tugbok bagibong. Tusok dito, tusok sa kabila. Yan si Amy. Bueno mga kababayan, basta tandaan po natin, huwag nating hahayaan na makuha pa rin ni Sara yung 650 million. Dahil yung 650 million po na yan, pampagawa natin yan ng outpost doon sa Ayungin Siol. Kaysa naman mapunta lang sa bulsa ni Sara, hindi naman niya yan gagastusin. Diyan sa learning program niyang sinasabi. Kalokohan yun. Maniwala kayo. Ako basang-basa ko ang pag-uugali. Okay mga kababayan, bantay po tayo maigi. Okay. Thank you for watching and watch out for my next vlogs. Peace.